Hi guys, Milo Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga fire signs, Aries, Leo, and Sagittarius. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa may description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Aries. Ano kayang posibleng pagdaraanan ng mga Aries sa mga susunod na mga araw? Okay, so we have here 8 of Swords, High Priestess, the Moon, and 4 of Wands. Okay, so parang sa mga susunod na mga araw, panghihinaan ka dito ng loob. Okay, na tipong may doubts ka dito about your relationship or with your person. So, dahil dun sa mga doubts na yun, parang nanghihina ka, you feel helpless. It's like your instincts is telling you something. Okay, pero pwedeng ayaw mo yung sinasabi ng instincts mo sa'yo, kaya pinanghihinaan ka ng loob, kaya nagdududa ka ngayon kung tama ba yung kutob mo or yung naiisip mo tungkol sa iyong relationship or sa iyong person. Okay, and then we have here the Queen of Wands, the 8 of Coins, the Page of Swords, and the 9 of Wands. So, ang mangyayari ngayon dito is you will try to work it out. I mean, yung sa self mo. Parang aasikasuhin mo na i-improve siguro yung self mo or yung tiwala mo, yung emotions mo, yung pag-iisip mo, parang ganyan. In order to make yourself feel na hindi ka helpless. So, kumbaga, alam mo sa self mo na meron kang kaya na gawin, okay, para maiwasan na ganun yung maramdaman mo or yung naiisip mo. And parang mas magtitiwala ka dito sa instincts mo or doing what you feel or think is right. Ganyan. Kaya parang nag-e-effort ka dito para maging confident ka doon sa gagawin mo na desisyon. And alam mo sa self mo na yung gagawin mo na yon is a way, kumbaga, na maprotektahan yung emosyon mo or yung sarili mo. And siguro nasa point ka rin tipong medyo napapagod ka dito about sa mga bagay na malalaman mo or nalaman mo. Kasi meron parang information dito na matatanggap ka na pwedeng magti-trigger or tawag nito, makakadagdag doon sa iyong confusion or doubts about your person. Okay? And then we have here the 10 of Wands, the 7 of Cups, and the Knight of Cups. So, pwedeng ang mangyari is you will feel really burdened. Pwedeng may mga problema nga na darating sa'yo sa relationship ninyo and parang medyo wala kang magawa about it or parang may inaantay mo na kumilos siguro yung person mo to help you decide or to help you get fix yung mga problems na meron kayo. Okay? Pero ayun nga, sinasabi mo sa self mo na kailangan ko ba talaga siya para ayusin ko kung ano yung mga problems na ito or pwede ko namang harapin itong mga problems na to or pwedeng kung siya gumive up sa mga problema na to, kaya ko rin naman sigurong umalis. Parang ganyan. Okay? Just apply whatever I'm saying
according to your situation. So we have here Judgment and Three of Swords. Some of you will feel like the best thing to do is to really end things with this person or to break up with this person. Okay, parang yun yung pinaka-best decision na kailangan mo na gawin. Kaya parang kumukuha ka dito ng lakas ng loob. Inaayos mo yung emotions mo, yung pag-iisip mo kasi alam mo na ito yung kailangan mo na gawin. Lalong-lalo na kung halimbawang ikaw na lang yung lumalaban at wala kang parang nakukuha na kahit anuman doon sa person mo. Okay? And then we have here the Lovers. Okay. So, yung judgment mo is either you break up dito sa lover mo na ito or continue to be lovers. Yung iba sa inyo kasi meron pa rin pipili na maging lover eh. You will just probably ignore kung ano yung sinasabi sa'yo ng instincts mo. Okay, so pwedeng naging helpless ka lang talaga. Kaya kahit na alam mo sa self mo na ito yung tama mo na gawin, eh hindi mo gagawin. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Aries. Para sa mga Leo, okay, let's see, ano kayong posibleng pagdaraanan ng mga Leo sa mga susunod na mga araw? So, we have here the Six of Swords, the Death card. Oh, positive changes, transformation. Okay, may mga problema na masosolve. And dahil doon, parang magiging masaya ang iyong mga araw. Okay? So, merong magandang pagbabago na mangyayari. Okay? May mga problema na magwawakas. At dahil dyan, parang magiging masaya. And then we have here the Seven of Swords. So, if you were betrayed, kung meron nagsinungaling sa inyo, nanloko sa inyo, pwedeng mag-guilty itong tao na to or pwedeng magbago itong tao na ito. And then we have here the Emperor na tipong kaya niya na or handa na siya na manindigan sa'yo or sa relationship ninyong dalawa. Okay? So, if you are dealing with a boy or lalaki, parang handa na siyang magpakalalaki. Okay? At tumayo na bilang emperor. And then we have here the Hermit. So, parang na-enlighten na siya, natauhan siya dito. And then we have here the Ten of Swords, which is the resolution of problems. Okay? So, itong tao na ito, pwedeng ilang beses ka na rin nasaktan, naloko, ganyan. Pero, ayun nga, parang finally, magkakaroon na siya ng pagbabago or transformation. Or kung halimbawang may mga problema kayo nitong tao na ito, or pwedeng asawa mo na ito, kahit anumang mga problema na meron kayo, parang handa na siya na tumulong or magtaguyod or parang ayun nga siya yung parang gagampanan niya na yung responsibilities niya or yung role niya sa relationship ninyo in order to end kumbaga yung mga problems na meron kayo. Okay? And then you have the Judgment card, the Nine of Swords, and the Three of Cups. So, talagang nakonsensya tong tao na to. Hindi rin siya napakali. Kaya tipong
nagkaroon talaga siya ng realization here na kung halimbawang hiwalay kayo nitong tao na to, asahan mo na magkakaroon kayo ng reconciliation, or kung nagkaaway kayo, magkakabati kayong dalawa kasi nga nakukonsensya siya. Okay? And then we have here the Chariot and the Hierophant. So, ibig sabihin, magkakaroon ng magandang progress itong relationship na to. At kung halimbawang hindi pa kayo kasal, pwedeng ikakasal na kayo or may engage kayo, or tipong mas magiging seryoso or committed yung relationship ninyo sa isa't isa. And then we have the Five of Wands, which is parang patuloy na parang liligawan kanya, or tipong alam mo yung fighting against all odds, ganyan, na kaya kanyang ipaglaban, panindigan. Ganun yung eksena. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Leo. Para sa mga Sagittarius, okay, let's see, ano kayong posibleng pagdaraanan ng mga Sagittarius sa mga susunod na mga araw. Okay, so we have here the Ten of Wands, the Star, the Nine of Coins, the Queen of Swords. Okay, so mukhang itong reading na to ay para dun sa mga single ngayon. Okay, at parang ang sinasabi dito, huwag kang mawalan ng pag-asa. Ano man yung mga burdens mo right now, pwede yan na mawala. Okay, lalong-lalo na kung single ka ngayon, pwede kang maging masagana sa iyong career or sa iyong finances. And parang nakikita ko rin dito na nagiging parang independent ka, na hindi ka natatakot here na mag-isa, hindi ka natatakot dito na alisin yung mga tao or mga bagay na alam mo na makakapagbigay lang sa'yo ng sakit ng ulo or problema. Okay, so parang mas magiging matapang ka dito. And then we have here the Five of Swords and the High Priestess and the Eight of Cups and the Four of Cups. So sa nakikita ko dito, this reading focuses mainly on you, on your emotions and sa thinking mo. So parang ang nakikita ko rin dito is mas nagiging in touch ka with yourself or with your instincts, and parang mas nagtitiwala ka sa sarili mo, sa kung ano yung dapat mo na gawin, and pwedeng merong mga bagay dito na iiwasan ka, mga tao. And then nakikita ko dito yung pagkilos mo, paglayo mo dito sa mga tao na sinungaling na to, or mga manggagamit, or nanakit sa'yo. And parang hinahanap mo dito yung happiness mo, or tipong alam mo na hindi mo na mahahanap or makukuha yung happiness dito sa tao na to, kaya you are ready to move on with your life. Okay? Na parang ma-realize mo na ang daming mong opportunities na nasayang. And ayaw mo na kumbaga na meron na namang opportunity na dumating sa'yo na mawawala lang. Okay, so handa ka na harapin yung mga bagong oportunidad na darating sa'yo. Okay? And then we have here the Hermit, which is again someone na thinking card. Okay, see the Hermit. So talagang nag-iisip ka dito habang ikaw ay mag-isa, since si Hermit also is someone who is alone. And then we have here the Two of Cups and the Ten of Cups.
So, ang sinasabi dito, isa sa mga iniisip mo is tipong kung makakatagpo ka pa ba ng tao na magmamahal sa'yo, kung magkakapamilya ka pa ba, kung ikakasal ka pa ba, or kung magiging happy ka pa. Ang sinasabi dito is yes. Okay? Or maybe you will also realize that for yourself. Na masasabi mo sa self mo na ano bang kinakatakot ko? Alam ko naman na mahahanap ko yung taong para sa akin. Okay? And then we have the 6 of Cups again. Ibig sabihin nito, makakatagpo ka nga ng tao. Yung ko lang dito, itong tao na to, pwedeng kakilala mo na or connected na sa'yo in the past. Okay? And then, we have here the 8 of Swords. Pero ito kasing tao na to right now, nasa isang situation pa siya na hindi pa siya makaalis. Kaya siguro hindi pa kayo nag-meet. Okay? And then we have here the 7 of Cups, which is saying, habang hindi pa dumarating itong tao na to sa'yo, maraming opportunities, marami kang options na pwedeng gawin muna. So, dun ka muna mag-concentrate. Okay? So, for now, ito ay nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Sagittarius.